Hi everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast. Crowning Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So yeah, kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang about sa mga nangyayari. Yeah, lalo na sa Miss Grand kasi nga, 'di ba? Ito yung ano natin ngayon talagang ongoing. Tapos, 'di ba nangyari na nga yung press presentation nila. So para unti-unti na rin natin nakikilala kung sino yung talagang malakas na kalaban or sa tingin natin makakalaban ni Emma. Actually, unti-unti ko na rin nakikita kung sino yung malakas ng kalaban Tsaka kung sino yung ganun, kung sino yung ganyan. Mamaya di-discuss natin yan. Sa lahat ng mga viewers natin, sa mga bagong pasok, my name is Carl. Welcome sa ating weekend night live stream. And as usual, ginagawa natin to sa mga mga gantong live para wala lang, kwentuhan lang, Q&A, quick catch up, weekend. Sabi ni Stephen, pakak everyday daw si Emma. Si Emma, pag binabagit yung Emma, naaalala ko si Emma doon sa pelikulang Ikalabing Isang Utos. Bakit gano'n yung ibang candidate hirap sa Q&A? Hirap sa Q&A sa anong pageant, I am Joey? Kailan po ang Grand? October 18. October 18, 2 weeks from now. That's a Saturday, so probably 8 p.m. yan dito sa atin. Dito sa Pilipinas. Kasi usually ganyan naman yung oras nag-umpisa yan Drop name na malakas na kalaban ni Emma. Hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko sa ulo, pero yung bansa na lang. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Magbati-bati muna tayo dito. Hola Universe, sabi ni Miss Universe. Kunanan, 30, hello. Miss Grand yung interview kay Neme. Hindi ko kasi napanood lahat. Miss Grand interview yung sa stage nila, what can you offer na question. Yung after nung talent competition. Actually, hindi naman nagmamatter yun Parang for the show na lang yun Pero mukhang yari na rin yan kung sino yung mga papasok siya. Mamaya pag-usapan natin yan. Kuya, sabi ko doon na sinasabi ni Miss Grand Venezuela who's CJ Opiaza ngayon, sabi daw doon, di niya papansinin. Ano yun, Arn? Anong hindi pinapansin, Arn? May mga judges sa MGI. Actually, wala, Awi. Walang mga judges sa MGI. Ito nga yung tinatanong ng ilan na bakit daw madalas natin sinasabi na imposible ang back-to-back. Parang lagi daw natin sinasabi imposible ang back-to-back. Tapos sinasabi ng ibang mga, siguro hindi sila mga pageant fans, sinasabi nila na bakit pa nagpa-pageant kung imposible naman pala ang back-to-back? Baka nga nakakalimutan nila na nasa Grand tayo. Grand ang pinanonood natin. Sa Grand, walang judges. Ang judges lang dyan siguro si Nawat, si Mother Teresa, tsaka yung reigning queen. Silang tatlo lang naman usually na mamili dyan. At kung sino sa tingin nila ang mukhang nasa radar nila, siya rin ang kinokoronahan. Marv's Prince, sabi niya dark horse daw si Ghana. Tapos sabi niya pa si France, Venezuela, and kalaban. Pag-uusapan natin yan. Gusto ko yung sagot mo. Czech Republic naman daw kay Koki. Sabi ni Koki, Czech Republic mahigpit na kalaban ni Emma. Sige, isa-isahin na natin to. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi ulit. So, ang topic natin ngayon, Miss Grand International. Sino nga ba ang sa tingin natin mahigpit na mga kalaban ng ating pambato na si Emma Tiglao pagdating sa October 18. So, nag-umpisa na nga actually. Nag-umpisa na talagang laban simula nung nangyari yung press presentation nila nung isang araw. So, nangyari yung press presentation. Dalawang round, yung naka-evening gown, tapos nag-introduction, tapos naka-tie dress na parang naging Thai Fashion Week. So, from there, talagang solid na siguro yung mga sinasabi natin from the start ng mga kalaban ni Emma.
So, feeling ko solid na rin yun. Sila-sila na rin yun. So, unahin na natin, Czech Republic, sabi ni Cockroachy. Si Czech Republic, sa lahat ng mga lumabas na candidates since letter C siya yung mauna natin makikita sa letter C siya. So, talagang stunning si Czech Republic. And, makikitaan mo na rin siya na mukhang isa siya sa mahigpit na makakalaban ni Emma. Pero hindi siya yung mahigpit na makakalaban ni Emma. Pero mukhang nandyan yan si Czech Republic. So, aabangan natin yan. When it comes to styling, plakado lagi si Czech Republic. Maganda ang mukha. Malakas din ang aura. Talagang maalam din bumakla. Parang si Emma. Do parehas lang din naman sila ni Emma. Kasi parehas lang din naman sila ng prototype. Ganyan. Pero hindi siya yung talagang matinding makakalaban ni Emma. Pero nandyan siya. Czech Republic. Next. May nag-comment pa dito, Canada. Bet din daw ni Canada. Pwede, oo. Stunning din si Canada actually. Nagulat din ako kasi nung una, pinag-uusapan na yan eh. Parang napapansin na daw sa venue yan, si Canada. Ng mga live na naandun, napapansin na nila. Not until, yun nga, natapos na yung press presentation at mukhang talagang may ibubog ito si Canada. So, pwede rin siya. So, dalawa na tayo, Czech Republic and Canada. Next, Spain. May nag-comment din kanina dito ng Spain. Oo, agree din ako kay Spain. Pero hindi pa siya yung mahigpit na makakalaban ni Emma. Hindi pa Spain. May nagsasabi din dito kanina, dark horse daw si Ghana. Dark horse daw si Ghana. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Eksenadora si Ghana. At habang tumatagal at habang nagpo-progress na tayo sa competition, nakikitaan mo talaga na may potential siya, especially nung nag-talent round sila, na talaga namang singer si Ghana. Pati introduction niya, kumanta siya. Si Ghana, nandun din siya. Nandyan din siya si Ghana, nandyan yan. Pero hindi mo siya makikitaan na siya yung mananalo. As in crown. Bakit? Parang kulang siya sa face. Sa face value nagkulang si Ghana. Pero nandyan din siya. Parang nakikitaan ko nga lang siya na parang siyang si Brazil last year. Yung ex-senadora, naalala niya si Brazil yun, no, yung black din. Yung nagtatanggal ng wig. Para siyang ganon. Pero hindi siya maiakyat, hindi siya mabigyan ng koro. France ba yun? Brazil? France, tama. France pala. France, sorry. Si France yung katanggal ng wig. Para siyang si Ghana ngayon. Yung ex-senadora, ganyan, modeles, pero hindi siya mabigyan ng corona kasi nga, walang face value. So, para siyang ganon. Yun yung concern ko lang or issue ko lang kay Ghana. Pero nandyan din yan si Ghana. Parang pang runner-up position. Parang mahirap na yan tibagin. Pero hindi talaga siya yung matinding kalaban. Next, Guatemala. May nagko-comment, sabi ni Z. Guatemala daw. Si Guatemala, parang 50-50. Para lang siyang yung candidacy ni yung naalala niyo si Denmark, yung kamukha ni Catriona Gray. Yung sumikat kasi kamukha daw ni Catriona Gray. Di ba si Denmark yun? Para lang siyang ganun na parang hype, pero pagdating ng finals, El Tocuyo. Ganun. Pwedeng nandyan, pwedeng oo, pero hindi rin siya yung matinding makakalaban eh. Hindi rin siya. Parang ngayon pa lang, alam nyo na kung sino yung matinding makakalaban dyan ni Emma. Hindi ko pa nababanggit. So anyway, tapos na tayo. Pero ito yung mga nandyan. Czech Republic. Hindi ako nagsulat. Czech Republic. Ano mga sinabi ko? Spain. Ghana. Ano pa yung mga sinabi ko? Basta yan. Sila yung mga naan dyan. Next natin. Sino pa ba? Mga matinding makakalaban ng ano natin mamaya ko banggitin yung iba. Ano tayo? Yung paakyat yung sa pinakamatindi. Spain, tapos na ako. May nagbanggit ng Ecuador, hindi ko siya nakikita matinding makakalaban, pero maganda siya. Actually, unique yung beauty niya, maganda siya sa Ecuador. Tapos at one point, sabi ko, pwedeng mag-dark horse to sa Ecuador Kasi parang iba yung ganda niya. Pero kailangan niya pa talagang sagarin pa. Parang mukhang shy type pa siya Mexico naman, yes, maganda si Mexico, pretty. Yung typical na grand na kandidata talaga, Latina, ganyan. Pero hindi rin siya yung matinding makakalaban ni Emma. Mukhang hindi siya.
Kosovo. Ayan, umiingay na sa social media ngayon si Kosovo. Kasi nga si Kosovo yung parang baklang-bakla this edition. Diba every time, every edition, may mga nagtitrending talagang baklang-bakla, ganyan. Yung kuwang-kuwa yung pagka-grad. Si Kosovo yon. Ang naging issue ngayon kay Kosovo, yung wardrobe, ganyan, styling, outfit. So, yung issue sa kanya, ang tsaka lagi ng mga damit niya, ganyan. Tapos parang lately lang, may mga, nabalitaan ako na may mga gusto ng tumulong na Filipino designers sa kanya kasi nakikitaan nila na potential si Kosovo. Kaso, yun nga, kulang sa mga outfits, ganyan, sa budget, so tutulungan na nila. Pero, hindi pa rin si Kosovo talaga yung mukhang matinding makakalaban ni Emma. Pero mukhang nandyan na yan, si Kosovo, nandyan na yan. Oo. So, hindi ko pa po nababanggit ang sa tingin nating matinding makakalaban ni Emma, pero ngayon pa lang, alam na natin kung sino talaga yung matinding kalaban niya. Ayan. Mamaya ko nababanggitin, binabanggit nyo na rin naman mamaya natin pag-uusapan yan. Sabi naman ni It's Z, UK and Myanmar. Hindi po. Hindi. UK and Myanmar. Pero yamang nabanggit mo na rin si Myanmar. Yung chance ni Myanmar, actually, tsaka yung chance ni India. Yung mga dalawang bansang nagka-issue, mukhang wala na talagang chance. Mukhang mababa na. Dun, naka-apekto talaga yung issue nila nung dalawang bansang yun. Especially nung India. Yan. Para naka-apekto talaga sa kandidata. Dun ko na-realize na talagang minsan tama yung mga ibang kandidata natin, yung mga ibang Philippine delegates, na tinatanggap na lang yung mga trabaho na binibigay ng mga international organization na ito para hindi maka-apekto dun sa mga susunod na kandidata. Like for example, yung ginawa ni Roberta Angela Santos Tamondong. Naalala nyo, nung inalok si Roberta ng runner-up position, marami nagsasabi sa atin na wag alok wag nang tanggapin ganyan kasi nilaro ka nga tapos ganyan alok ka gagamitin ka lang ganyan, di ba marami nagsasabi sa atin wag tanggapin ganyan. Tapos ang ginawa ni Roberta, tinanggap niya pa din, di ba? So yun pala yun, kaya tinanggap ni Roberta para hindi maka-apekto dun sa susunod na delegate, parang kaya hindi masira yung impression. Ganun pala dapat. Hindi ko alam kung ganun pala dapat, pero parang ganun talaga dapat ang mangyayari, no? Para hindi siya maka-apekto sa susunod na delegate. So, yun. Kaya mukhang yun nangyari sa India, tsaka sa Myanmar last year. Di ba nagkaroon sila ng issue? Mukhang tatamaan na yung delegate nila ngayon. Kaya parang ang baba na rin ang chance nila. Mukha naman silang hindi mga performer din. Mukhang hindi naman sila... I mean, hindi sila, yun nga, hindi performer, hindi naman sila yung mga top contender, pero makaka-apekto talaga yun. Yun. Guatemala, nabanggit ko na kanina. Nandyan siya, pero hindi siya yung matinding makakalaban. Kilala nyo na kung sino yung matinding makakalaban ni Emma, dalawa yun. Ayan, may mga nagbabanggit na din. Yung Ghana na-explain ko na, kung bakit hindi si Ghana. Si Ghana mukhang runner-up material lang, pero ang issue nga kay Ghana kasi kulang sa face. Kaya hindi talaga siya. Hindi siya yung matindi makakalaban. Mexico, nabanggit ko na rin, parang nandyan lang din siya. Pero yun nga, maaga pa naman tayo. Maaga pa naman, baka itong mga to, kunyari like Mexico, baka umakyat pa. Pero hindi talaga sila. Taguig and Bulacan daw, sabi ni Lester. Sige, bago natin banggitin yung dalawang matindi niya mga kalaban, banggit pa tayo na ibang bansa. Thailand and Indonesia, mukhang malakas din sila. Si Thailand hindi siya crown contender. Hindi siya yung mukhang makokoronahan. Ngayon pa lang makikita mong mahirap koronahan si Thailand. Pero dahil nga Thailand siya, mukhang papasok yan. Mukhang mahigpit yan na mga kalaban, parang hanggang top 5, ganyan. Yung pag nagpilian na ng top 5, tapos nandyan pa si Thailand, siya yung nakakatakot na baka si Thailand yung mapili, ganyan. Pero hindi siya yung pang-corona talaga. Pero nandyan yan si Thailand. Tsaka plakado lagi sa Thailand, malinis sa makeup, malinis sa mukha, ganyan. Tsaka syempre host country. Kaya nandyan siya, pero hindi siya yung mukhang pang-corona. Tapos, si Indonesia, malakas din siya ngayon. Si Vina, ano apelido ni Indonesia? Vina Kineso. Malakas din siya. Sana lang hindi maka-apekto yung past issue ng Indonesia
sa decision making ni Nawat. Kasi malakas talaga siya. Indonesia. Vina Morales. Hindi. Ano ang apelido ni Vina? Nag-umpisa sa letter S? Saturis. Ayun, sabi ni GY. Saturis ba? Sabi ni GYJ. Pero yung malakas sa Indonesia, pero mukhang hindi siya yung kokorona. Unang-una kung bakit hindi siya kokorona, kasi parang nanalo na nga sila ng 2016. Feeling ko talaga diverse tong MGI eh. Gusto nila manalo dyan. Iba-ibang bansa every year. Tapos, hindi pa siya ganun plakado, pero hindi mo siya makikita ang crown contender talaga, pero nandyan siya. Yun. Thailand, Indonesia, nandyan sila. Oo, Thailand, Indonesia. Yeah. Pero hindi pa rin sila matindi makakalaban ni Emma. Dahil ito na nga po, matindi makakalaban ni Emma ay si France at si Venezuela. Ayan, sabi ni Taylor Swift, si France and Venezuela yung mahigpit niyang kalaban. Yes po. At sa mga ganitong pagkakataon, pag ganitong alam na natin at nasasabi na natin kung sino yung mahigpit na kalaban ng ating pambato, hanggang sa dulo na yan. Kumpirmado na yan na hanggang sa dulo sila talaga. Hindi nagkakamali lagi ang ating mga haka-haka, kuro-kuro, ang ating mga intuition pagdating sa Miss Grand. Alam niya ng mga pageant fans at alam niyo yung lahat na pag ganitong mga nag-uumpisa pa lang tayo kung sino yung sa tingin nating nagkakasundo tayo, yun talaga yung matinding makakalaban niya. Kaya sa ngayon pa lang, ayan nga sabi ni It's Me Lezor, dahil dyan ikulong na sila sa CR. Yes, especially si France, parang siya yun, parang siya si Rachel Gapta. Yung candidacy niya parang si Rachel Gapta ngayon. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy pa yan sa swimsuit show nila na mangyayari sa susunod na weekend, sa preliminary show, at syempre sa finals kung matutuloy nila yung momentum. Pag nagtuloy-tuloy kasi momentum ng mga to, pag lagi yung nakikita sa social media, lagi pinagkakaguluhan, yun, alam nyo yun, pag laging nakapost, ganyan, itong dalawang to, panigurado hanggang dulo, sila talaga yan. Pero maganda naman sa pambato natin kay Emma, nakikipag-ano rin siya, alam nyo yun, nakikipagsagupaan, nandun din naman siya, hindi naman siya natatabunan. Parang silang tatlo eh. Silang tatlo yung laman ng mga social media ngayon eh. Sila yung pantay-pantay lang yung arangkada nilang tatlo. Ayan, Philippines, Venezuela, at France. At yun nga, sabi ulit ni Taylor Swift, ganun daw ang mga gusto ni Nawat, matatangkad at face guard. Luckily, talagang pumantay si Emma dun sa dalawa, no? Halos isang paghinalera sila, pare-parehas lang sila eh. Walang umaangat, walang gumaganon. Pantay-pantay talaga yung tatlo pag pinaghali-halera mo eh. So yun naman ang maganda sa ating pambato, hindi rin naman nagpapalamang. Pero yun nga, as of now, it's Venezuela and France. Yan, sabi ni Oreo, Peru, pwede din, oo, nandiyan din yan sa Peru, pero tingnan pa natin yung mga pasarela nila. Ito mga nabanggit naman nating mga girls, kunyari like for example, kanina Peru, Mexico, Guatemala, Czech Republic, Ghana, nandiyan na yan. Pero, babantayan mo pa yung pasarela kasi pag nawala yan sa pasarela, pagdating sa swimsuit show or sa preliminary, mawawala yan. Oo, mawawala yan. Pero itong mga huling girls na binanggit natin like Indonesia, Thailand, Venezuela, France, kahit mawala yan sa pasarela, mukhang nandyan na yan. Kasi, ngayon pa lang, napapansin na. Parang si Rachel Gapta dati na hindi naman killer ang pasarela. Pero dahil nga napansin talaga simula umpisa, siya talaga yung nakoronahan. Yun nga, buti na lang talaga, hindi nagpapalampas ang ating pambato at talaga nakipagsabayan pa rin. Sabi ni I Am Joey, Taylor Swift pala, Leal model gown daw bagay kay Emma. Ayun ang hindi natin alam kung ano susuotin niyang gown. I Am Joey, hindi kaya maka-affect kay Miss France yung resignation ng France dati. Hindi naman siguro. Ito pa nga balita dyan eh. Parang gusto daw ni Nawat ang personality nito. Itong si France, parang bet daw nila to. Tapos especially,
ang isa pang issue, gusto nilang ilako ang corona sa Europe. Sa part ng Europe. So, baka ito talaga yung number one choice as of now. Sarap Diskaya. Napag-usapan namin niya sa Guatemala. Yes, na hindi naman ako kinakabahan kay Guatemala. Nandyan lang siya pero hindi siya yung nakakakaba. Ayun nga, nabanggit natin, France and Venezuela as of now. Ngayon pa lang naman, after nitong press presentation, silang dalawa talaga yung pumuntos. Marco Hernandez, hello. Panalo siya. Yes po. Okay. Sabi naman ni Harold, issue ba na hindi finalo sa IG ni Miss Grand Venezuela si CJ? Kasi lahat ng MGI Queens finalo niya. Hindi naman issue yun. For me, hindi siya issue. Unless gagawin nating issue. Pero hindi naman issue sa akin ng follow-on. Unless issue sa owner. O, dapat mag-follow tayo. Mag-follow tayo sa isa't isa unless ganun ang mangyayari. University, hello. Sabi na Joey, parang mas madaming magaling last year. Last year, parang mas madaming face card. Para sa akin. Kasi ultimo yung mga Asians nun, mga face card sila eh. Like Malaysia. Yung mga Asians doon, mga face card, tas ang gaganda ng mga physique. Ngayon, yung ibang mga Asians, parang kulang talaga eh. So, parang sa akin, last year talaga yung puksaan. Okay lang sana kahit hindi makuha ang crown, basta fair ang kalalabasan. Sabi ni Taylor Swift. Yan ang aabangan natin. Pero nga, yung sabi nga natin kanina, wag na rin naman tayo mag-expect ng back-to-back. Basta talaga, nakikita natin yung pambato natin na lumalaban naman talaga. Hindi nagpapalampas o hindi nasasapawan. Okay na yon. At yun nga, sabi ni Taylor Swift, basta sa ending, kung sino talaga yung nag-perform, yun na. Okay lang sana kahit hindi makuha ang crown, yun nga. Kahit mag-top 5 lang si Emma, okay na ako mag-back-to-back. Congrats na lang. Yes, sabi nga ni Mark. Yes, yan nga po. Dapat ang iniisip natin. Basta mag-top 5 na lang, okay na yon. At kung manalo, edi bonus na para hindi tayo masaktan. Hindi tayo mag-iiyak sa bandang huli. Sino standout sa swimsuit? May swimsuit na ba, Drentan? Wala pang swimsuit. Di ba one fact din yung pipili yung mga candidate na deserve after closed door interview? Kung itatanong pa nila yon, baka kasi hindi na nila itanong yun after closed door interview eh. Yung sino sa tingin mo yung mananalo kung hindi ikaw. Pero feeling ko nakaka-apekto din siya. Kung sakaling tanungin yon ni Nawat. Sabi naman nila Taylor Swift, para daw sa kanya, Batch 2023 ang magandang grand edition. Lalo na yung music theme. Ito yung kala Nikki Demura. No? Sabi ng ibang Thai, back-to-back daw sa MGI, basta sa MU sa kanila. Kiniklaim na nila. Pwede naman. Ito sabi ni GYJ daw, kiniklaim na daw ng mga Thai na back-to-back daw tayo sa MGI. Okay lang naman. Basta daw ang MU sa kanila. Okay lang naman din. Kung sa kanila na yung MU, ibigay na natin sa Thailand. Total 30 plus years na rin naman sila nag-aabang ng Miss Universe crown. And deserve naman ng pambato nila kung siya man yung manalo. Ng pambato nila na sa Vina. Deserve naman niya yun. Sana may appearance si CJ sa swimsuit like kay Menin. Ay, oo nga, no. Meron yan. Meron naman siguro yan. Last year ba meron? Si Luciana. Parang feeling ko meron yan. Second runner-up. Sa Universal Woman lang naman si France. Yes, nabanggit ko yan last time, na si France ang runner-up ni Gigante. Pero mas lalo siyang gumanda ngayon. Actually. Tsaka na-appreciate ko ngayon si France. Pag nakikita ko yung mga videos niya, mga pictures niya. Siya kasi yung kumakalat ngayon sa social media. Alam niyo naman na ngayon, pag kumalat ka na sa social media, na ganito pa lang kaaga. Especially nasa Miss Grand na pageant ka. Mukhang ikaw na talaga yan eh. Isa ka na sa 1 to beat eh. Kasi alam naman natin ang kalakaran sa Grande. Sa ulo na natin yan. Sa interview ni Parade of Beauty, sinabi ni Mama Teresa na nagsisisi sila na dapat si CJ una pa lang
Ayun, sabi ni University. Ang alam ko dyan, si Mama Teresa, kasi di ba silang tatlo yung pumipili? Yung winner, si Nawat, si Mama Teresa, o kung meron man dagdag, siguro isa na lang o dalawa, kung sino man sila. Pero daw, si Mama Teresa, si CJ daw talagang preference niya. Kaso, baka ang unanimously, ang nanalo, si Rachel. Pero, yun na nga, nag-materialize naman ang lahat na punta naman kay CJ yung corona sa dulo. Kaya, carry na din. Pero ang galing talaga ni CJ na minsan may mga time pa rin na hindi ako makapaniwala na nandun si CJ nag-host siya yung host, puro marampa, na siya yung nandun. Kasi parang, di ba, alam naman natin yung journey niya, lagi nga paulit-ulit kasi nasabi, hirap na hirap makakorona yan si CJ dati sa Nationals. Pero ngayon siya na yung nandun, no? Kaya may time na pag nanonood ako, parang hindi pa rin ako makapaniwalang si CJ na andun na. Tapos ngayon, si Emma yung successor na si Emma, dati ni-interview lang si CJ sa mga talk show, ganyan. In-interview niya si Emma. Tapos ngayon sila, alam mo yun, sila yung nagsama. Ang galing. Last pageantry na ata ni Emma. Siguro, parang last na rin yan. Last na ata rin talaga niya yung grand. Franz daw bet ni Nawat. Jay Lopez, yun nga po na pag-usapan na natin kanina. Ano pa lang naman, chika-chika pa lang naman yan. Na Franz yung bet. At kung siya nga ang bet, malaki talaga yung chance na manalo talaga siya. Or siya yung ipananalo. Kasi, unang-una, wala pa nanalo sa European continent. Wala pa nanalo sa European continent. Pangalawa, laging nakaabang ang France. Last year, runner-up sila. Diba last year, runner-up sila. Nakaabang sila. So, pag nakaabang ka, malapit ka na. So, kung malapit ka na talaga, mukhang tamang-tama to. Itong France na delegate, mukhang siya yung naka-check. Bakit pa hindi siya bibigyan ng corona? Kaya pwedeng siya, pwedeng hindi. Ang ano na lang dyan kay France, kung kunyari ayaw natin siya manalo, sana sumemplang-semplang ang performance. Pero syempre, kung siya naman talaga yun, bakit naman natin pipigilan pa? Kaya dapat ikulong na siya sa CR. So, parang sa akin, una France, ngayon, so far, ang pinakakalaban. Pangalawa si Venezuela. So, silang dalawa. Si Czech Republic, siya yung unang-una kong binanggit kanina. Konti pa kay Czech Republic, pero hindi pa ako natatakot sa kanya. Pero konti pa. Konti pang, alam mo yun, makitaan natin na, performer to Doon, siguro doon na tayo matatakot. Yes, same with Guatemala, kanina ko pa rin to na-explain ko bakit hindi pa ako natatakot kay Guatemala. Parang konti pa lang talaga, konti pa. So, sino daw ang top 5 natin so far? Top 5 so far, yung top 3, nandyan si Philippines. Hindi dahil bias tayo, kundi nandyan talaga siya si Emma. Philippines, Venezuela at France, silang tatlo. Tapos, top 5 nga, pang-4, Ghana, pang-5, siguro Czech Republic na lang. Gusto ko sanang ilimin sa Thailand, pero siguro Czech Republic na lang. Okay, so yun muna yung top 5 ko so far after the sashing, after the press presentation. After the press presentation, yun, Philippines, Venezuela, France, Ghana, and Czech Republic. Then 6 and 7, Indonesia and Thailand, ganyan. May mga nakikita pa akong mukhang dark horse, karamihan mga black. Yung ibang mga black mukha sila mga dark horse isa din siguro si Martinique. Mukha siyang dark horse. Martinique. Palestine mukha rin siyang dark horse. Especially yung nangyayari sa Palestine ngayon. Mukhang makikiride.
ang organization. So, baka pumasok din siya. Mukha rin siyang dark horse. Tanzania, yan nag-comment. May nag-comment ng Tanzania. O, mukha rin siyang dark horse. Yung mga hindi masyadong pinag-uusapan. Pero, pag nandyan na, mga performer naman. Yun, sila. Bukit daw gaganapin ng MJ 2026, hindi ko pa po sure. What if yung speech ni CJ is about corruption? Pwede. Very timely and relevant kung yon. Pero hindi ko alam kung papayagan yun. Kasi magiging masyadong bold movement yun para kay CJ. Kung magto-talk about ng corruption. Tingnan natin. Colombia, okay din siya. Pero parang may kulang kay Colombia. Pag inuulit ko yung mga performance niya, maganda siya. Pang-grand. Yung typical na pang-grand na mga Colombiana. Pero parang sabi ko, parang may kulang pa. Pero yung Colombia sa kabilang pageant, sa Miss Universe, malakas siya. Oo, siya yun. Malakas siya, yung Colombia sa kabilang pageant. Makakapag-watch ka ba ng mismong venue? Hindi nga eh. Kahit gustuhin ko kasi may time ako, hindi din. Sa bahay na lang. Kasi unang-unang problem or ang issue, budget. Kaya my prediction this year is Venezuela and Philippines. Ayan si Renzo, ang prediction niya naman daw, Venezuela and Philippines. Tingnan natin. Pwede ring France, Philippines, Venezuela, Philippines. Kung sino man ang mga bet nyo, pwede naman lahat yan. Tingnan natin. Venezuela Barbihan daw. Venezuela Barbihan ni Osmel. Ano yun? If one spot ang natira sa Final 5 between Philippines and Venezuela, sino pasok? E di syempre, papadalangin natin na sana Philippines yan. Kasi pag alam nyo yun, nanonood na tayo sa mismong live. Or sa screen natin, nanonood na tayo. Tapos pipiliin na yung top 5, tapos wala pa yung Philippines. Syempre, lahat tayo ikot ng puwet natin kung wala pang Philippines. Kaya, tatawagin natin lahat ng santo na sana pumasok si Philippines. Kaya, Philippines na yan. Dapat. Heart, anong say nyo sa Kosovo? Nasagot na din natin kanina. Yun nga ang issue kay Kosovo ngayon, styling outfit. Yun talaga yung major issue niya. Wala siyang mga damit. Kaya hindi mo rin siya maiakyat. Pero mukhang papasok yan. Kasi na-pick up na eh. Na-pick up na ng mga pageant fans eh. Na okay, Kosovo, want to beat, ganyan. Nag-iingay sa social media. Usually pa nag-iingay naman sa social media, pumapasok siya. Sabi ulit ni I Am Joey, swerte pa rin kaya si ALV this year. Let's see. Baka naman magtuloy-tuloy ang swerte. Malalaman sa finals kung sino ang kikinang. Sabi ni Taylor Swift. Actually, ano pa lang, preliminaries. Makikita mo na yan. Or makikita na natin yan. Ivan, she has the body type, kuya. Pasok yan si Kosovo. Yes po, Ivan. Yun nga, sana mag-improve lang talaga yung styling niya tsaka yung mga damit niya. Iba rin kasi ang iniwang performance last year ni CJ, sabi ni Drentan. MJ Aquino, pero tingin nyo po malakas ang bala nating may chance mag back-to-back. Pa-shout out, MJ Aquino. Chance mag back-to-back malakas. Guys, yung chance mag back-to-back ni Emma, malakas naman talaga. Kasi nga, back-to-back yung performance ni Emma. Kahit nga ngayon, di ba sinasabi ko nga kanina, puwera bias, nandun talaga si Emma sa top 3. As of now, sila yung top 3 di France, Venezuela, and Philippines. Pantay-pantay sila, walang lamang. Walang lumalamang dun sa tatlong yon. Walang naglalamangan, pantay-pantay sila. Kaya malakas talaga si Emma mag back-to-back. Ang kaso, ang problema talaga ni Emma, ang pinakamatindi niyang kalaban, si Nawat. Kung gusto ni Nawat, ang back-to-back. Kasi given the situation na nandyan nga si France na nasasabi natin ngayon na matinding kalaban, kung gusto nga ni Nawat, maumpog ang ulo niya, gusto niya ng diverse na winner from other continent, bagong bansa, ganyan, na nakaabang din naman, malakas talaga si France. Kaya baka si France. Sa tabi na natin si Venezuela since nanalo naman ng Venezuela ng 2019.
Kaya baka si France na. Pero pang back-to-back talaga yung performance ni Emma. Hindi siya downgrade. Kaya malakas talaga yung back-to-back. Pero pinakamatinding ang kalaban niya, sinawat. Kung gusto ng back-to-back. Ngayon sasabihin ng mga non-pageant fans, ito yung mga lagi ko nababasa sa mga comment. Ba't pa nagpa-contest kung hindi naman pala posible ang back-to-back? Ba't pa nagpa-contest? Ganyan. Yun nga po, nasa Grand kasi tayo. Alam niyo naman sa Grand, wala naman mga judges. Ang namimili din naman dyan, yung mismong organization. Kaya, discretion yun ng organization kasi sino yung papanalo nila. Kaya, matindi mo talagang kalaban dyan, sinawat. Bukod sa sarili mo, ang pinakamatindi mong kalaban, sinawat. Kung gusto niya ng back-to-back. Pero mahalaga naman doon, pang back-to-back yung performance ni Emma. Hindi niya tayo, alam niyo, hindi naman nakakahiya o hindi niya tayo pinapahiya. Nilalaban niya, sabi nga natin, nilalaban niya, ganyan. Nilalaban niya. Ayun, diba, as of now nga, sabi natin, pan-top 3. Pan-top 3 talaga siya eh. Pantay-pantay silang tatlo ni Venezuela tsaka ni France. Ganyan. Kaya sa final, sa October 18, malalaman natin kung ibibigay ba ang corona o hindi. O baka hanggang top 10 lang, top 12, ganyan. Pero mukhang sure ako na top 5 na yan. Kasi umpisa pa lang, nandun eh. Alam mo yun, nandun na siya eh. Sure ko papasok na yan sa top 5, nakakabanga lang kung first runner-up o winner, ganyan. Ayun na yung kakabahan tayo, yung pag nagtatawag na ng runner-up. Fourth runner-up, third runner-up, second runner-up, first runner-up, doon naman tayo nakakabahan. Pero sana, yun nga, sana sa finals, kung ano man mangyari, sana, alam yun, fair yung result. Parang nangyari kay last year, kay Rachel Gapta, tsaka kay CJ. Naalala nyo yun, di ba? Hindi masama ang loob natin na nag-first runner-up si CJ kasi alam natin na si Rachel Gapta talaga. Yung face card na gusto ng organization na naandun talaga. Kaya hindi masama yung loob natin. Luckily nga lang na nag-resign si Rachel. So, nag-resign siya, pumalit si CJ. Kaya ngayon, si CJ nandun sa trono. Yun. Pero sana, ganun lang din ang mangyari sa final, sa 18. Yung fair yung results para hindi ikot ang puwet natin. Ano ba? Yun. Teka lang, may nabasa ako, Atisa. Ang topic natin, MGI. Pero may nabasa akong Atisa, pero maganda yung tanong niya. Wait. So, dapat si Atisa magpapansin paglapag niya para sa laban niya. Ito sabi ni Z, ibang laban naman. Iba naman guys, pagdating sa Miss Universe, iba yung atake. Iba yung atake sa Miss Grand, iba yung atake sa Miss Universe. So, yung tanong ni Z na, so dapat si Atisa magpapansin paglapag niya sa Thailand para laban? Hindi po. Pagdating sa Miss Universe, dapat low-key lang. Kung ayaw nyo maging Selena Santos Frias ng Dominican Republic. Gets nyo? Selena Santos Frias ng Dominican Republic. Italy Mora ng Panama. Kaya ano lang, low-key lang. Sabi ni John, sana manalo si Emma. Sana manalo si Emma, pati si Atisa, tsaka si Joy Barcoma. Pati na rin si Anita. Ang dami nandyan, ha? Although possible naman yan, yung mga ganyan, yung mga maraming crowns. Possible siya, pero parang imposible na din. Pero parang possible, pero ewan ko, parang imposible. Pero nangyayari siya, tingnan natin. But yeah, guys, sunod-sunod na po ang ating pageant. Kasi nga, pageant season is real. Sunod-sunod na siya. So, mauuna si Anita Gomez, October 8. Miss Asia Pacific. Gaganapin siya sa Cebu Coliseum, Cebu City. And then, after ilang araw, October 15, Annabelle McDonald naman sa Miss Globe. Then, October 15 yun. So, probably October 16 na yan ang madaling araw dito. Then, after 2 days, 17-18 after 2 days, Miss Grand International na Saturday. So, baka 8 p.m. yan ng gabi dito sa Pilipinas. Yeah, Miss Grand International. And then, after ilang linggo, November 5, Miss Earth.
Si Joy Barcoma naman, Okada Manila. Then after ulit ng isang linggo, November 21st, Miss Universe pageant. Ang pinakaabangan ng lahat. Yun nga, Atisa Manalo. And then, November 21st, after 6 days, November 27, Miss International, Mirna Esguera. At sa wakas, lalaban na si Miss Mirna Esguera ng inugatan na. Last year pa na koronahan, pero ito na nga. Sa wakas, lalaban na siya, Tokyo, Japan. And then, after ilang linggo din, December 20 na, ang last na siguro na magko-compete sa international pageant, Chelsea Fernandez for the Miss Cosmo. Sa Ho Chi Minh naman siya. Ho Chi Minh City, Vietnam. So, ayan, sunod na sila. Sila yung mga na-schedule ngayon. Yung iba, hindi ko alam kung may schedule na. Like, for example, Charm, si Cyril Payumo. Until na, wala pa rin confirmation ng organization kung kailan siya lalaban. So, baka next year na siya. Yun. Wala pa siyang date eh. Yung mga nagtatanong kay Miss Charm, wala pang date eh. Sana masingit nila, no, December, like December 10, 15, 18, ganyan. Para matapos na sana sa Cyril, no. Kasi lahat ng mga kabatch niya talagang lumaban eh. Naunahan pa nga ni Anita eh. Si Anita nakabatch niya sa MUPH 2024. Ito naunahan pa eh. Chelsea Fernandez, naunahan pa siya. Kaya sana nga matuloy na yung Miss Charm. Balik ulit tayo sa MGI. Taylor Swift, fit na fit daw sa business. Actually, talagang kung ipapanalo mo si Emma, dami niyang kayang gawin. Yun nga, business. Di ba nga, kasi pagdating dito sa Philippines, People's Queen nga siya, sikat siya, di ba? News anchor. Tapos nakakapag-host si Emma. Kunyari siya yung mananalo sa MGI, pwede siyang gawing host ni Nawat, ganyan. Nakakapag-host siya ng mga events, di ba? Nag-host yan dito ng mga national pageant, sa mga male pageant, sa mga local pageants. Yun yung bentahe niya. Yun naman ang wala kay France or Venezuela or sa other queens kasi hindi nga nakakapag-Ingles. Or kung nakakapag-Ingles man, baluktot naman. So, yun yung bentahe ni Emma, yung mga ganyang gawain. Kaya talagang siya, marketable, bankable, marketable the winner. Yun. Sabi ni Oreo daw, what if si Anita yung manalo? Di panalo. Pero parang ito sa mga nabanggit ko kanina, parang ang parang what if dyan, si Annabelle, what if si Annabelle ang manalo? Parang ganun. Kasi nga, di ba, ito nagsasabay ang Miss Grand, tsaka itong Miss Globe. Nagsabay sila, di ba? Tapos parang nakakaligtaan natin itong Globe. Actually, wala talaga tayong alam unless mag-post tong mga pageant pages na inaabangan natin. Doon lang tayo nakikibalita. Even ang mismo Binibining Pilipinas Organization, wala silang post about sa nangyayari kay Annabelle. So, wala tayong alam. Kanina nakita ko, nagla-live si Annabelle sa Instagram, napasulyap ako. So, doon lang tayo nakikibalita kung ano nangyayari sa kanya. Hindi rin naman natin nasisisi itong mga pageant pages, pageant medias ngayon kasi nga ang daming nangyayari. May Asia Pacific, yung ibang pageant media nasa Asia Pacific, yung iba nasa Thailand ngayon. Tsaka syempre kung ano yung maingay na pageant, yun talaga yung mga nasa social media ngayon, yung pinopost for the engagement. Kaya medyo nakakaligtaan nga ito si Annabelle. Kaya nga dahil nga sa ganyan na medyo nakakaligtaan natin, baka magulat na lang tayo na baka si Annabelle na palang manalo sa October 15. Baka maya nanalo na pala siya. No? At baka siya talaga yan. Wala naman tayong problema kay Annabelle kasi malakas naman talaga siya. Parang kaya mo na yan. Diba? Parang ganun natin siya nakikita. Kaya mo na yan, girl. Kasi nga malakas talaga siya. Huli tayo nanalo sa Miss Globe kay Maureen 2021. So 2, 3, 4, 5 after 4 years. Sa tingin niya, bibigay ba ulit sa Pilipinas yung crown? Though matagal na rin naman yun, 4 years, pwede siya mangyari. Kaya kung gagalingan talaga ni Annabelle at kung magaling siya, baka siya talaga yung manalo. Oo, tingnan natin, baka magulat na lang tayo. Pero malakas din siya sa runner-up position, given ng Miss Globe. Galante yan pagdating sa Philippines. Every year nag-runner-up. Kung hindi pa tayo na-unplace dyan eh. Lagi tayong runner-up post. Ganyan. Simula 2015, lagi tayong runner-up post. Kaya,
Mukhang matik runner-up na rin yan si Annabelle. Sino po ba mas matanda, si CJ or si Emma? Si Emma po. Si Emma ay parang nasa age span ko. Ka-age range ko si Emma. 30 na si Emma eh. 3-0. Mabuhay Philippines, sabi ni Jean-Marie. Bago din daw kaya yung corona ng runner-up sa Miss Grand, hindi ko po alam. Pero gusto ko yung bagong corona na ngayon, yung suot ni CJ. Parang Miss Thailand. Very Queen Sirikit. Very, very Thailand yung corona. Pero yun lang, ayoko lang din na nagpapalit ng corona agad-agad. Gusto ko kasi na preserve yung corona. For example, yung corona sa Miss Universe dati, yung Sarah Coventry, na ang tagal ginamit. Gusto ko yung ganon. Yung parang naging history na siya. Yung inugat na. Ganyan. Gusto ko na preserve yung corona na matagal na panahon. Tapos ginagamit paulit-ulit ng mga girls na nanalo. Pero ngayon kasi nagiging trend, paulit-ulit yung corona. I mean, binabago yung corona. Parang after 2 years, babaguhin agad. So, nawawala yung, yung value. Tama ba yung term? Yung value ng corona. Yung essence, nawawala. Ayun, may nagbanggit dito, Miss World. Ayun, kagaya ng Miss World, yung hindi siya pinapalitan, no? So, kunyari ako yung nanalo ngayon. Iba yung pakiramdam na sinuot na to dati ng mga sinaunang tao. Ng mga sinaunang winners. Sinuot na nila to, ngayon suot-suot ko. Parang iba yung pakiramdam. Ayun nga, ang taas na ng value. Kasi suot pa to ng mga queens from 90s, 80s, 70s, ganyan. Suot mo ngayon, di ba? Parang iba yung pakiramdam. Siyempre, mataas na rin ang value noon. Kasi, nag-appreciate na yung value. Sayang daw yung sa Miss International. Oo nga, pinalitan nila eh. Sayang nga din yun, no? Kasi ang tagal na rin yun. Yun lang yung unang crown nila since then. Tapos nagpalit sila. But pero, yun yung yun yung decision ng mga organization na yun. So, yeah. Or yung magaling daw ang speech ni Emma. Hindi ko pa siya napapanood. Actually, nandaanan ko lang. Hindi ko pa siya napapanood. Ano daw masasabi ko sa gown ni Atisa sa promotional video niya? Hindi ko po bet. Hindi ko bet yung gown. Pero usually naman sa mga promotional video na ganon, low-key lang ang kandidata. I mean, hindi sila pinapagarbo. Alam niyo yun? Pansinin niyo yung mga nag-promotional video sa ABS-CBN from the past. Hindi naman magarbo yung mga gown, diba? Ginagawa lang low-key. Kasi hindi naman siya nagbe-bearing. Basta may maisuot lang, parang ganyan. So, minsan nagiging nitpicky tayo sa mga sinusuot ng mga girls natin. Parang every day, every ganaps, every labas sa social media, sa mga ganyang publicity. Dapat pasabog lagi ang mga outfits. No? Yun nakasanayan natin ngayon ng mga pageant fest, nagiging nitpicky. Pero dapat hindi. Hindi dapat laging laban na laban sa gera. Kasi pag laban na laban ka lagi sa gera, pagdating sa dulo, baka wala ka ng bala. Kaya carry lang yun. Parang halos kalahati ng pageant sa Thailand ginaganap both male and female pageant. Sabi naman ni John. Kasi sila yung, sila yung willing na mag-host. Bukod sa sila yung willing mag-host, sila yung may capacity, sila yung capable, sila yung may kakayahan. Kaya siguro sa kanila halos lahat. And mostly, yung mga organization na to, mga Thai-based kasi. Kaya by default, sa kanila talaga. Kaya halos lahat sa Thailand. Nagkataon lang din ngayon na sunod-sunod sila. Ito yung male pageant na nga lang na every week. Halos every week may male pageant simula nung kay Kenneth Marcelino. Buti na lang nag-uusap-usap tong mga pageant na to. Na okay, ikaw ang September 7 to 15 na. Ako naman ang September 20 to 29. Yung para mga ganon. O ako naman ang 29 to October. Ganyan. Buti nag-uusap-usap sila so wala nag-overlapping. Eto mga pinaglalaban ni The King. Etong mga fanatics, pagtalo tayo, sasabihin, cooking show. Let's accept defeat, guys. Totoo. Every, na lang yan, every pageants, pagkatapos ng pageants, ng mga pageants, na mababasa mo sa comment section, cooking show.
Pero alam mo naman talaga kung saan nagkulang yung Philippine rep, kung bakit hindi siya, at kung bakit umangat tong isa. Ayun. Sana po bongga yung wardrobe niya sa Thailand. Yun yung mahalaga naman, Chris. Yung pagdating sa Thailand, yung araw-araw ba, na sana bongga. Though hindi talaga siya nagmamatter, wala siyang bearing, guys. Again, yung mga damit na yan, nandito na lang yan na uso. Hindi siya nagmamatter talaga. Walang bearing yung mga damit na yan. Naging ano na lang siya nito lang, naging uso lang siya, naging trend kasi may social media na. Umusbong kasi yung social media. So, itong mga damit na yan, regalo na lang yan ng mga kandidata sa mga pageant fans na nag-aabang sa kanila everyday. So, kung lalabas yung kandidata na favorites nila ng mga pageant fans, favorite ko to, ganyan. Lalabas, makikita from day 1 to day ganito, tapos ang ganda-ganda ng damit. Syempre, matutuwa talaga tayo mga pageant fans. Yun yung essence kung bakit gusto natin magaganda yung damit. Pero hindi sila ginajudge doon araw-araw. Pero, since umusbong nga ang social media ngayon, makakatulong siya. Kasi nga, nakita ka sa social media, ganda na damit mo, ganda ng outfit mo, day 1, ganun, day 2. So, magte-trending ka. Pag nag-trending ka, makakarating sa organization yon. Pag nakarating sa organization yon, plus points yun. Plus points sa langit. Yun, makakuha ka na mataas na puntos agad pag nakarating sa organization. Pero kung hindi naman ma-pick up ng organization, wala din. Pero, yun nga, somehow, makakarating talaga siya. I mean, makakatulong sa candidacy mo. Pero hindi ka ini-scorean doon. Yun. Ano naman sabi ni The King ulit? Grabe si Diamante after manala ng Reyna Hispano-Americana. Sabak agad sa Your Face sounds familiar. Bakit hindi? Trabaho yan. Sabi nga, strike while the iron is hot. Kasi pag, alam mo yun, pag natapos na rin naman ang reign mo, pag hindi na masyadong matunugan pangalan mo, pag hindi ka na ganun marketable, bankable, mawawala na rin yung mga offer na ganyan. Kaya habang matunog ka pa, grab lang ng grab kasi syempre, trabaho means pera. Maganda siguro if platform heels. Ayoko ng platform heels. Ibalik sa Miss Universe. No na sa platform heels. Kailan po finals ng Mr. Global? Bukas, October 5. Bukas nga, Sunday. Bukas po ang finals ng Mr. Global. Thoughts sa preliminary ni Jether. Hindi ko pa siya napapanood kompleto. Nadaanan ko lang kanina yung introduction. Thoughts kung ano yung laban niya. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam, wala akong masabi. Pero parang hindi back to back. Runner-up finish, pwede. Semis. Pero runner-up, okay na yun, runner-up. Era. Hello, Era. What's up? What's up, Era? Na late ka. 10:19, isang oras na tayo nagla-live. Ang bilis ng oras. Sabi ni Shosho, excited ako sa prelims kasi sa MGI after prelims, clear na sino ang winner. Yes po, Shosho. So kanina nagbanggit tayo ng mga pangalan. Aabangan natin kung itong mga pangalan na to ay sila pa rin ang mangingibabaw pagdating sa prelims. So sino ba yung mga nabanggit natin kanina? Ulitin natin. Czech Republic. Czech Republic, Spain, Thailand, Indonesia, Ghana. Binanggit natin. Ghana, France, Venezuela. Yan, Philippines. Pero so far ang top 5 ko talaga Philippines, Venezuela, France, Ghana, and Czech Republic. Silang 5. The Hague, Netherlands, Jeff. Yun. So, anong susunod na event ng MGI? Swimsuit show na, no? Tapos na yung talent show eh. So, swimsuit show na yan, malamang. Mangyayari yung swimsuit show nila
hindi sa Bangkok eh. Parang lugar siya 2 hours away sa Bangkok. Swimsuit competition October 9. Ayan sabi ni Era. Galing ni Era sa activities na naka-mark your calendar ka. Ayan, October 9 daw sabi ni Era. Yun. GYJ, nasagot ko na yun sa previous live. Yung thoughts kay Atisa sa hosting stint niya sa Mr. International na sinasagot niya yung Q&A. Ang haba ng ko dyan. Ang haba ng sagot ko dyan. Sabi ni The King, si Joy Barcoma, kahit na maging placement sa Miss Earth, she will be very remarkable. She'll be very remarkable dahil sa kanyang pakikipagbaka, sa katiwalian, sa sa pagboboses, sa nangyayari sa bansa. Ganyan. Harold, ako lang baganda-ganda kay Peru. Hindi ko bet ang kulay ng buhok niya actually. Hindi ko alam kung normal na kulay ng buhok niya. Maganda sana siya pero siguro kung iba yung kulay ng buhok niya, mas maganda siya. O baka pangit lang ng styling na nakita ko sa kanya last time. Kaya hindi ako nagagandaan sa kanya. Sinong wishlist sa Miss Universe? Wala pa, J. Lopez. Wala pa. Kung sino na lang yung makita natin. Medyo naumay na rin kasi ko lately. Yung last live nga natin, ang sabi ko, gusto ko naman ng bago. Medyo naumay na rin ako lately. Miss International Production, Pinoy daw hawak. Sana hindi po. Ha? Miss International. Opo, yung Miss International Production sa November 27, Pinoy ang maghahawak. So sabi ni kanina, sana daw hindi boring. Let's see kung paano mag-handle Donard ang Philippine production. Thoughts po sa design stage ng MU this year. Yung design stage ng Miss Universe this year ay parang, kasi di ba, nagkaroon tayo ng hint na ang design daw ng Miss Universe 2025 stage ay kagaya ng stage design ng 2016 dito sa Manila. Parang ganon. O 2015. Yung may butas. Tingnan natin kung ganon yung magiging design. Or baka eksena lang dun sa ticket. Alam niyo yun, parang for the sake of may stage na design sa ticket, ganon yung nilagay. Kasi ganon naman talaga yung nausong design ng mga nagiging matunog na itong Miss Universe pageant ulit noong 2015, 2016. So baka yun muna yung nilagay nila. Pero baka hindi naman yung totoo. Given na sa Thailand ngayon, ang Thailand mahilig sila sa long runway. So baka pagdating sa Thailand, long runway din yan. So huwag muna kayo maniwala dun sa stage design na yun. Kasi baka for the sake of may mailagay lang sa ticket, nilagay nila yung ganung design. Pero mahal ng ticket. Ang mahal ng ticket na parang VVIP nila umaabot ng 90K. Umaabot ng 90K. Ako meron ng wishlist sa MGI Philippines next year. MMD daw or Gazini. Ako pahinga na. Pahinga na si MMD and Gazini. Oreo daw sino bagay sa Puerto Rico. Yung matangkad. Matangkad na palaban. Hindi, basta may height. Basta matangkad, Oreo. Puerto Rico. May part pa rin ba si Halo sa MU? Yes po. GYJ. Meron pa. Pero small na lang. Small chunk. Small chunk ng wait lang. Reply lang ako. Ito, nakakita na ako ngayon ng mga snippet sa performance ni Jeter sa Mr. Globe. Ito, nakita ko ngayon swimsuit. Sabi ulit ni Shosho, sana mag-ala Vietnam si Vietnam sa mata ni Nawat, yung kalaban na lalabang Latina matangkad, pero elbow. Sana mag-ala Vietnam si Emma sa mata ni Nawat, yung kalaban Latina matangkad. Yung kalaban Latina matangkad, pero elbow.
Pero si Emma, yun nga sabi ko rin kanina sa first part ng live natin, nakikipagsabayan din naman pagting sa aura. Kasi nga, laki ni Emma. Malaki siyang babae. Nakikipagsabayan yung aura niya sa mga Latina. Alos pantay-pantay sila. Hindi siya maliit na babae. Hindi siya petite. Hindi petite si Emma. Malaking babae siya. Kaya yun, sumasabay siya sa mga Latina. Kaya, yun yung maganda kay Emma kung bakit siya nasa MGI. Kaya nga nung umpisa pa lang, sinasabi natin na si Emma yan, kasi iba yung prototype ni Emma. Hindi talaga, hindi siya yung alam niya yun. Nakipagsabayan sa mga Latina talaga yung katawan niya. So yeah, 10:26 na. 10:26. Oo nga, isang oras na. Isang oras na nga tayo nagla-live. Yeah. Sabi ni Era daw, malakris si McGarren, Eloisa ang height. Sana ipadala. Yes po, ganun. Ganun na nga. Na ano lang, konting palaban lang. Si Eloisa, actually si Eloisa baguhin lang. May mga babaguhin ka lang kay Eloisa na gusto mo lang maging maging flirty lang ng kunyari. Maging flirty lang kunyari, ganyan. Styling. Yun, si Eloisa na. Tsaka Pinahe. Pagdating pala sa Latin, pagdating pala dyan sa mga Puerto Rico, sa mga Latin countries, maganda yung Pinay na Pinay. Yung pag Pilipina ka, mukha kang Pilipina. Mukhang Philippines. Di ba si Eloisa, Pilipinang Pilipina? Siya yung siya yung epitome ng Pilipina. Mukhang Pilipina talaga. Mukhang Philippines. Philippine sash, Philippines. Ayun kung gusto niya pang sumali. Hindi Vietnamese. Pag Philippine sash, hindi dapat Vietnamese. Hindi mukhang US. Hindi mukhang German. Gets nyo? Pag Philippine sash, mukhang Philippines. Parang ganun ang gusto nila dyan pagdating sa mga ganyang countries. Kuya Carl, what if manatay sa Atisa sa MU? Magwawala mga Pinoy siguro. Imposible siyang mangyari. Kasi nga na-explain kita kung bakit hindi maantay si Atisa. Kasi siya si Atisa manalo. So, never siyang mangyayari. Pero kung sakaling mangyari yan, oo. Oo naman, syempre magwawala. Pero paano pagwawala? Magpo-protesta ba? Ang OA naman kung may protesta mangyayari. Syempre, wala din mangyayari. Magwawala lang sa social media, magra-rant. Pero syempre, wala na rin naman magagawa kung ayun na yung decision Unless magiging siya, parang pag sa Thailand, yung mga male pageant sa Thailand, may mga +1. Yan, alam mo yun, may mga +1. Yung na-announce na yung top 5 bilang babalik yung Thailand. +1, Thailand. Tapos sa pag-disappear ni Ileana, wala po akong toss kung ayun po yung decision niya. Huwag natin pang himasukan ng personal na buhay ni Ileana. Yes, ibang hatak natin sa pageant. Sure, pag-uusapan. True. Tsaka performer naman siya. Guys, yung ganda pa lang ni Atise Yung ganda niya pa lang pag nakikita niyo yung every outings ni Atise hindi talaga hindi kakaiba yung ganda niya Siguro hindi pa crown contender. Hindi pa talaga crown contender. Pero nandun siya. Nasa may placement siya. Kasi iba yung atake niya. Iba yung ganda niya. Focus muna sa MGI. O nga, tapusin na muna natin si Emma. October 18 na lang naman yan. Sa October 19, Miss Universe agad tayo. Miss Universe. Total, yun lang naman ang pinaka-inaan talaga natin pinag-uusapan. Since sumali daw sa MGI si Emma, ay sasali si Leren. Malabo na yan kay Leren. What if Supra for Leren? Malabo na yan kay Leren. Unang-una si Leren ay sobrang busy na. Si Leren po ay konsehal. Sa tingin nyo iiwanan pa ni Leren ang pagkokonsehal? Para lang mag-pageant. Hindi na. Pangalawa, itong si Leren, kung gusto niyo mag-Supra, saan yan sasali? Ang Supra, di ba, nasa MUPH, nasa Empire. Tapos may accredited partner. Saan niyo papasalihin si Leren? Kaya pag-graduate niyo na si Leren, utang na loob. Nasa ibang field na si Leren.
At masaya na siya ngayon. Naka-2 panalo na siya sa sa konseho. Colombia, Romania, miss you. Thoughts po. Si Colombia, Christina, banggit ko kanina. Sabi ko, sa Colombia, si Colombia sa MGI, okay lang. Pero pagdating sa Colombia sa Miss You, siya naman yung malakas. Malakas siya. Layo na napuntahan ni The King, Sabi ni The King, ang ganda daw ni Ann Patricia sa MIQ, kamukha ni Isabel De Leon. Layo ang topic ni The King, Kasi kamukha ni Isabel. Sino si Isabel De Leon? Si Duday. Mas kamukha siya ni Joy Barcoma. Kung isang hulmahan silang tatlo, no? Joy Barcoma, si Isabel De Leon, tsaka si Ann Patricia. Ngayon ko lang na-realize. Isang hulmahan yung tatlo. Gawa ng mata. Si Emma Kuya Carl, may chance ba ma-unplace kahit mag-perform? Wala po. Kasi alam ni Nawat na pag na-unplace yan, magwawala ang mga Pinoy. Ang pinakamalaking hatak ni Nawat na market, mga Pinoy. So, hindi niya gagawin yan. Tsaka bakit niya unplace si Emma? Performer si Emma. Tsaka siya yung hinahanap. Siya yung hinahanap ng organization. Ganon. Diba? Sa mga unplaced queens natin, guys, alam nyo naman kung bakit na-unplace yung mga unplaced queens natin sa MGI. Alam nyo naman yung sagot, diba? Itanong nyo sa sarili nyo, bakit na-unplace si ganito? Yung tatlo. I mean, 4. Sama na natin yung 2014. Bakit sila na-unplace, diba? Alam nyo na yung sagot. Kevin, hello. Wala ako sa air. Nasa Laguna ako. Wala pahinga muna ang Kevin. Full package si Emma kaya imposible man-pay, sabi ni Om Nawat. Yes. Matalak si Emma, magaling yan magbenta ng bagoong. Diba? I-compare nyo si Emma dun sa mga na-unplaced. Diba? Alam nyo na yung sagot. Kaya hindi siya ma-unplaced talaga. Pero kung sakali ma-unplace, alam niyo yung mangyayari. Alam niyo yung mangyayari sa social media. Era, good night. 10:33 na rin kasi. O siya, 10:33 na. 1 oras na ako actually na nagla-live. Bukas babalik ulit ako Sunday night for Sunday night live stream. Pero as usual, wala pa rin naman tayong ganap. So mag-Q&A pa rin tayo. But yeah, happy weekend everyone. Saturday night, weekends already 10:33 p.m. Maraming salamat ulit. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.